Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ang ating mabuting pastol. Siya ang maggagabay sa atin at maghahatid sa atin sa tunay na kaginhawahan at kaligtasan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, muli kang nabuhay upang pagtagumpayan ang kamatayan at kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, muli kang nabuhay upang gabayan kami bilang mabuting pastol patungo sa tahanan ng Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, muli kang nabuhay upang ipagkaloob sa amin ang buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sasalamatan ka namin dahil sa dakila mo aming kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
sapagkat ikaw lamang ang alam-alas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, ng Diyos Ama, Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa magawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat niyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa numpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ang buong Israel nang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus nito, ang batong tinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang sinaging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at nananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit nga mabuting ang pagtitiwala sa iyo ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri, ikaw Panginoon, yamang pinakinggan, dininig mo ako, pinagtagumpay. Ang batong natakwil nang nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato higit na mahusay. Ang lahat ng ito ay nagmumula ay ang Panginoon Diyos, kung iyong maasdan ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan.
Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagkapalat kanyang tatanggapin. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkakilala mo ay hahayag o pasalamatan ang Diyos na Poon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag na tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinapangalat. Tumatakas siya, palibas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa
at ako na may nakikilala nila. Ang inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko din. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ng mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat nagsisimba dahil tinawag tayo ng Diyos at mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ngayong ika-4 na linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ay tinatawag nating Linggo ng Mabuting Pastol. Sapagkat si Jesus Nazareno ang ating mabuting pastol. At tuwing ganitong linggo, pinapakiusapan po tayo ng simbahan na magdasal para dumami pa ang bokasyon. Kaya nga, ngayon din po ay tinatawag na Vocation Sunday. Pagdasal po natin na mas dumami pa po ang mga magpapari, magmamadre, at susunod sa buhay religyoso. At bilang inyo pong pastol dito sa Quiapo, yan po ang aking pinagdarasal. Medyo katakataka lang po na marami po tayong deboto, madami tayo dito sa Quiapo, at pinagdarasal ko po dumating ang araw. Hindi ko po siguro matatamuyan sa aking panunungkulan dito dahil ang pag-aaral ng pagpapari ay 10 taon. Pero pinagdarasal ko po magkaroon ng paring tubong Quiapo. Kung may batang Quiapo, sana magkaroon ng paring Quiapo. No? Ako po ay batang Tondo. At pinagdarasal ko na mula sa mga deboto, sa mga hijos del Nazareno nandito, sana sa mga inyo, sa mga anak ninyo, dahil nag-aantay pa tayo ng paring tubong Quiapo na talagang galing dito sa Quiapo. Sana po, yun ang aking laging dinadasal na lalo na ngayong Vocation Sunday na marami po dito na natagpuan ng kanilang panawagan dahil lagi silang nagsisimba, nagnonobena at nagpupunta sa mahal na pong Nazareno. Marami po ako natagpo ang mga pari na ganon. Ngunit ang matagpuan ko sana yung taga-Quiapo mismo ang maging pari o madre. Pero hindi rin naman talaga katakataka dahil sa mga nagsisimba ngayon siguro ay 80% hindi taga-Quiapo talaga. No? Kayo po'y galing sa napakalalayong lugar sapagkat
walang makapipigil sa inyo pumunta dito. Biyernes, Sabado, Linggo, minsan hindi na ho namin matukoy ang mga araw na yon dahil ganito pa rin karami ang tao. Walang makapigil sapagkat wala tayong matatakbuhang iba pa kung hindi ang mabuting pastol. Kaya nga kapag nakikita ko po kayo dito, bagamat mainit, masikip, mahirap pumunta dito sa Quiapo, at lagi ko sinasabi, no, pag may ibang dadalaw sa akin, Father, ligtas pa dyan, no? Mula kasi nang dumating si Tanggol, marami nang natakot sa Quiapo, no? Akala nila lagi, ang lugar natin ay lugar lahat ng maraming krimen. Pero nandito pa rin kayo. Dahil nga naniniwala ako, tayo'y nandito sapagkat alam natin wala tayong ibang maasahang higit kung hindi ang mabuting pastol, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Lagi ko sinasabi, ang Quiapo ang lugar ng wala nang matakbuhang iba pa. Ang mga taong wala nang matakbuhan dahil naghahanap na lang sila ng gamot, dahil sinabihan na sila ng doktor, wala nang gamot, wala nang pag-asa, wala nang pambili ng gamot, wala nang ibang patatakbuhan dahil tinalikuran ka na ng iba, pinagsaran ka na ng iba. At tayong lahat narito sapagkat alam natin kung talikuran man tayo ng mga naturingan pa nating mga kaibigan at kapamilya, kung sinusukuan na tayo animo ng buhay, mayroong hindi susuko sa atin, mayroong hindi tatalikod sa atin, mayroong hindi magpapabaya sa atin, at yan ay walang iba kung hindi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bilang isang kawan, tayo'y pumupunta sa Kanya. Pero alam nyo ba, kaya kayo napapunta dito, hindi lang dahil ginusto ninyo. Sabi ko nga ho, siya ang mabuting pastol. Sabi nga sa Ebanghelyo, kilala ko ang aking tupa at kilala ako ng aking tupa bilang mabuting pastol. Alam niyo po, ang pastol, ibang klase mamuno. Tawag pa lang, sumusunod na. At gaya ng sabi ko, nandito tayong lahat. Alam niyo kung bakit? Dahil tinawag tayo ng mabuting pastol. At tayo nandito, siguro, hindi nyo lang sukat akalain, narinig ninyo ang kanyang tawag. Hindi yung tawag na, may narinig ba akong boses, Father? Wala naman ako narinig kaninang umaga na boses na sinabing magsimba ka sa Quiapo. Wala namang ako narinig na o nakitang pangitain. Di naman nagpakita yung Nazareno sa akin. Pero, kaya kayo napadpad ngayon dito sa maniwala kayo sa hindi. Dahil tinawag niya kayo at tumugon kayo sa Kanya. Sa inyong puso, para bagang tinutulak kayo at hinahatid kayo dito. Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Ang ganda na ng simula ng araw na ito. Tinawag tayo ng Diyos at tumugon tayo sa Diyos. At ito na ang susunod na hakbang upang lalo nating matuklasan ang Kanyang biyaya. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. At sa kabila naman, sabihin mo sa Kanya, pagpapalain ka ng Diyos. At sa mga naniniwala na sila'y mahal ng Diyos
at lalong pagpapalain ng Diyos, iparinig natin sa mahal na poon ang mas malakas na palakpak. Sabi ko, wag natin sayangin. Maganda na ang simula. Paano natin mapagpapatuloy ito? Kahapon po, commercial lang ho, birthday ko kahapon, no? Hindi ho sa nagpaparinig ako ha, no? Ako po'y nakikiusap ng inyong dasal. At nais ko lang ibahagi po yung aking pagninilay. Dahil yung kahapon po, yung tagpong si Pedro at ang ating Panginoong Jesucristo ay iniiwan na ng mga tao dahil hindi nila maintindihan si Jesus. Hindi nila matanggap yung turo ni Jesus. Bumaling si Jesus sa kanyang mga alagad. Habang nag-aalisan yung mga tao, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Pati ba ako iiwan ninyo? Pati ba ako iiwan ninyo?" Alam niyo po, napakaganda ng sagot ni Pedro. Sabi ni Pedro, "Panginoon, kanino pa kami babaling? Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay, kaya't sa iyo kami maniniwala. Kanino pa kami babaling? Sa inyo kami maniniwala." Para bagang sinasabi ni Pedro, "Panginoon, sa totoo lang, hindi kita maintindihan eh. Sa totoo lang, hindi kita maunawaan. Pero sa iyo pa din ako magtitiwala." Kaya't sabi ko nga sa pagninilay ko kagabi, "Lord, ano bang gusto mong sabihin sa akin?" At sa aking puso, ibinulong niya, pagtitiwala, hindi agad pangunawa ang pagsunod sa akin. Minsan, di ba po mga kapatid, gusto natin agad maunawaan muna ang lahat. Siguro nga sa tao, kailangan maunawaan muna natin. Kaya nga di ba may iba sasabihin, "Paliwanag mo muna bago ako sumunod. Hindi ko kasi naiintindihan yung gusto mo. Ipaintindi mo muna sa akin." Siguro sa tao, kasi nag-aalinlangan pa tayo sa tao. Pero sa Diyos, yun yung sinabi ni Pedro, "Panginoon, hindi ko to nauunawaan, pero susunod ako dahil nagtitiwala ako sa inyo." Ngayon mga kapatid, parang ganun din ang gustong sabihin sa atin. Hindi ho ba ganun ang mga tupa sa mabuting pastol? Hindi naman nila nauunawaan lahat ang sinasabi ng pastol. Hindi naman nila naiintindihan lahat ang plano ng pastol. Pero sila'y sumusunod, nagtitiwala dahil mahal nila ang pastol. Alam niyo po, sa 1 taon at 5 buwan kong pamamalagi dito sa Quiapo, yun po ang nakikita ko sa inyo mga deboto. At aaminin ko po sa inyo, napapahiya ho ako bilang isang pari kapag nakikita ko ang inyong marubdob na debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Saan hindi ko maintindihan? Katulad ngayon, sabi ko nga, ang lalayo naman ng pinanggalingan nyo. Ang dami niyong simbahang sigurong dinaanan bago pumunta dito sa Quiapo. Pero bakit kayo nagsusumiksik dito sa Quiapo? Hindi ko maintindihan. Ilang oras pipila dito sa likod ang mga tao, nasa initan. Ilang segundo lang hahaplos sa paanan ng pong Nazareno. Pero aabangan ko doon pagbaba. Damang-dama mo ang kanilang kaginawahan at kasiyahan kahit ilang segundo lamang sila doon. Hindi ko maunawaan minsan bakit kailangan 80 anyos maglalakad pa ng paluhod gabi-gabi upang dumulog sa Kanya.
mangungutang pa ng pamasahe para pumunta lang dito at maglingkod sa simbahan. Hirap nang maglakad, walang umaakay, mula Carriedo, maglalakad, aabutin halos sa 1 oras, maglakad pa lang, papunta dito para lang makita ang mahal na poon. At ito ang itinuro niya sa akin, June, hindi kasi agad-agad unawa. Ang unahin mo, pagtitiwala. Opo mga kapatid, minsan mahirap ang buhay. Mahirap maintindihan ang mga nangyayari. At natitiyak ko, marami sa atin ganun ang tanong sa mahal na poon. Bakit? Bakit po ganito? Bakit ganyan? At ngayon, naisabihin sa atin ni Jesus Nazareno, naiintindihan kita, tiwala lang, kahit na hindi mo pa nauunawaan ng lahat. At kaya nating sabihin sa Kanya, katulad ni Pedro, Panginoon, kanino pa ba kami babaling? Saan pa ba kami pupunta kung hindi sa iyo? Sapagkat nasa iyo ang salitang nagbibigay buhay. Sa Kanya tayo pumupunta dahil siya ay totoong maaasahan, lubhang tapat at maawain at mapagbigay. Kaya nga ngayon unti-unti ko nung nauunawaan, bakit hindi ho kayo papigil? Bakit ho kayo pabalik-balik? Kahit na minsan hindi nabibigay agad ang ating sagot, tiwala lang sapagkat siya ang mabuting pastol. At sana lagi nating pakinggan ang Kanyang tinig sa ating puso. Ang tinig ng kabutihan, ang tinig ng kapayapaan, ang tinig ng pagpapatawad, ang tinig ng kawanggawa, ang tinig ng katarungan. Kapag araw-araw daw po, ito ang sinisikap nating pakinggan. Hindi lang daw ang pagtitiwala, kundi sa bandang huli, maging ang pangunawa ay magliliwanag sa atin. Darating ang panahon, pagbalik nyo uli dito, sabihin nyo, mahal na poon, ngayon naintindihan ko na bakit dumating ang mga ganitong pagsubok sa buhay. Ngayon, nauunawaan ko na bakit kailangang mangyari ang mga bagay-bagay na ito. Sapagkat ngayon, alam ko na kahit nangyayari ito, kahit hindi ito yung gusto ko, kahit hindi ito yung inaasahan ko, alam ko naman, nandyan ka pa din at hindi mo ako iniiwan. Hindi mo ako pinapabayaan at lagi mo akong ginagabayan. Kaya nga kagabi, bago ko matulog, sabi ko sa Kanya, ngayon naunawaan ko na bakit mo ako dinala dito sa Quiapo. Aminin ko po sa inyo, nung sinabihan ako ng kardinal na pupunta dito sa Quiapo, hindi ko maintindihan. Sabi ko, bata pa po ako. Sabi ko, ang dami-daming tao dun. Ang hirap po yata dun. Nung pumunta po ako dito, hindi pa po alam ng mga tao akong susunod na maging pari. Humarap po ako sa Kanya. At ang sabi ko po, hindi ko po naiintindihan. At narinig ko po sa puso ko, para rin sinasabi niya, tiwala lang. Tiwala lang. Sapagkat ako ang tunay na magpapastol. Ako ang tunay na magagabay. Ako ang tunay na magiging lakas at pag-asa mo. At yun din ang panalangin ko sa bawat isa sa atin dito. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno,
Ikaw ang aming mabuting pastol. Muli kang nabuhay upang pagtagumpayan ng lahat para sa amin. Ngayong araw na ito, sinasabi niyo po sa amin, mahal na mahal niyo po kami. Hindi niyo po kami iiwan at pababayaan. At bagamat may mga krus at pagsubok sa buhay, kasama namin kayo sa pagpasan nito. Sinasabi niyo sa amin ngayon dito, magtiwala lang, kumapit lang, sumunod lang, at ihahatid niyo kami sa tunay na himala, tunay na biyaya, tunay na pagpapala. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doong magmumulat, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama, ang dakilang pastol, nang may pagtitiwala sa kanyang paggabay at pag-ibig sa atin. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at relihiyoso, patuloy nawa silang maging tapat na pastol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating lipunan, matularan nawa nila ang halimbawa ni Kristo, ang mabuting pastol na laging kapakanan ng lahat ang hangad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naliligaw ng landas dahil sa kasalanan, masundan nawa nila ang tinig ni Jesus na muling nabuhay upang maakay sila sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, madama nawa nila ang pagmamalasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makamtan nawa nila ang kaningningang walang maliw sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ginagabayan mo kami sa matuwid na landas. Bigyan mo kami ng kapanatagan, pagtugon mo sa mga panalangin aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagalaw mong kami magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo Ipagbunyi po ang natin ang lahat. misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, na mga apostol, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y kawan ni Kristo, mga anak ng Diyos. Kaya buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristong muling nabuhay, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang mabuting pastol, ang siyang tunay na maasahan. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo.
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin. Kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, para po sa pagpapatuloy na pag-ayos, paglinis ng ating simbahan, at sa mga nagdadala po ng delata, noodles, bigas, at iba pang pang-ayuda. Kapag po may nasusunugan, ang Quiapo po ang isa sa mga unang nagpapadala po ng tulong. Kaya salamat po sapagkat ipinapakita natin ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Si Jesus Nazareno ang ating mabuting pastol. Tinatawag niya tayong magtiwala kahit na minsan mahirap makaunawa. Kilalanin natin siya lalo upang lalong lumago ang ating pagtitiwala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang biyaya at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.